Iligal na koneksyon ng kuryente ang pinaniniwalaang sanhi naman ng sunog sa New Manila, Quezon City. Isa ang kumpirmadong patay. Pero sa sobrang sunog, hindi na po ito makilala. O sa sobrang sunog, hindi na po ito makilala. Hindi matiyak kung sino ito sa 8 naiulat na nawawala. May live report si Von Aquino. Von. Yes, Rhea, isang masamang balita, no? Isa ang kumpirmadong patay, isa ang sugatan, habang 8 naman ang naitalang nawawala dito sa sunog na sumiklab sa Barangay Damayang Lagi dito sa Quezon City pasado alas 12 ng hating gabi. Wala nang nagawa ang mga nasunugang residente kundi maghintay na lamang sa gilid ng kalsada habang inaapulan ng mga bumbero ang sunog na sumiklab sa Barangay Damayang Lagi sa Quezon City pasado alas 12 ng hating gabi. Ayon sa Bureau of Fire Protection, posibleng iligal na koneksyon ang sanhi ng sunog na nagsimula sa isang paupahang bahay. Nagmula po yung sunog sa siguro sa jumper dahil siyempre nag-short circuit siguro at nag-overload dahil nga doon sa siguro yung sobrang gamit ng kuryente. 50 bahay ang natupok habang nasa 120 pamilya ang nawala ng tirahan sa sunog na umabot sa ika-4 na alarma. Ang mga nasunugan halos walang nailigtas. Pero mas inaalala ng ilan ng mga kaanak na hindi mahagilap hanggang makontrol na ang sunog. Si Edgar de la Cruz hindi mapakali sa paghahanap sa kanyang mag-iina. Isang anak lang daw kasi niya ang nakaligtas at pinangambang hindi na nakalabas ang 2 pa niyang anak at ang kanyang asawa. Pagdating ko dito, malakas na yung apoy. Hindi na ako makapasok doon sa loob po. Sana nga po makita po yung pamilya ko po. Tapos sabi po ni Mama, punta na, buksan ko daw po yung bintana. Tapos pagbukas ko po ng bintana, tinatawag ko po sila pero 3 lang po kami nakalabas. Feeling mo ba nasunog sila sa taas? Opo, kasi sumisigaw na po sila. Hindi naman maitago ng residenteng si Aling Banji ang kanyang lungkot, lalo pangat magpapasko na kaya't hiling niya tulong para sa kanilang mga nasunugan. Natutulog kami, may sumigaw na sunog. Ngayon, pagbaba namin, nandiyan na po malakas na apoy. Wala ko kami masyado naligtas. Importante po yung mga anak ko na ilabas ko tsaka yung tsahin ko. Sana tulungan ho kami ng gobyerno kasi magpapasko na, di ba ma'am? Sa pagtaya ng BFP, aabot sa 250,000 piso ang halaga ng ari-ariang natupok ng sunog. Idineklara namang fire out ang sunog pasado alas 3:30 ng madaling araw. Paalala naman ng BFP upang makaiwas sa sunog. Isaayos nila yung mga electrical system nila. Kahit ganitong informal settlers, dapat organize dapat yung pagkalagay ng mga electrical system nila. Kasi kadalasan yun ang sanhi ng sunog. Rhea, sa ngayon ay pansamantala muna nga tumutuloy yung ilang residente dito sa seminaryo. Dito lamang sa 11th Street, malapit dito sa lugar na nasunog. At yun nga ang isang bangkay na natagpuan doon sa lugar ay hindi pa makilala sa mga oras na ito. Pero sa loob ng isang bahay ito natagpuan. At hindi pa rin kumpirmado kung isa ito doon sa 8 naitalang nawawala. At banggitin ko lang, Rhea, yung pangalan ng 8 naitalang nawawala. At ito nga ay sila Elvira de la Cruz, Maria Victoria de la Cruz, Mary Ann de la Cruz, Ashley, yung isang taong gulang na bata, at yung kanyang ina na si Joy Bulalakaw, yung ama na si Apolinar Gomez, at yung kanyang 2 anak na si Louie Gomez at Omar Gomez. Rhea? Alright, maraming salamat, Von Aquino.